Magandang gabi. Ako ho si Ruben. Isa akong tubong Bacolod at lumaki ako sa Negros Occidental. Bata pa lang ako ay sanay na akong makarinig ng mga kwentong tungkol sa mga lumang bahay sa aming probinsya. Mga mansyon na iniwan ng mga mayamang pamilya noong panahon ng Kastila at Amerikano. Mga bahay na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin. Nakabukas ang pinto para sa mga dumaraan. Pero may mga sikreto raw na hindi lahat ay kayang tanggapin. Isa sa mga pinakakilalang bahay sa amin ay ang Balay Dako sa Silay City. Malapit ito sa tinatawag na Parish of Negros dahil sa dami ng preserved ancestral houses. Ngunit kakaiba ang bahay na ito. Malaki, madilim, at parang hindi natatapos ang mga bulungan tungkol dito. Sabi ng mga matatanda, ito raw ang tirahan ng isa sa mga pinakamatinding pagpapahirap noong panahon ng Hapon. Maraming ginawang lihim na kulungan sa ilalim ng bahay. At ang mga kaluluwang pinahirapan doon ay hindi raw tuluyang nakakalaya. Nagsimula ang lahat noong 2010. Summer noon, nang maimbitahan ako ng isang kaibigan para sumama sa isang lokal na heritage tour. Gusto kong makita ang mga lumang bahay ng Silay. Maririnig mo lang kasi sila sa klase o mababasa sa libro. Pero iba, Boss Pao, kapag makita mo ng personal. Maganda ang karamihan. Mga malalaking kahoy na bintana, copy shells, at mga grandeng hagdanan na yari sa Nara. Ngunit nang lumapit kami sa dulo ng isang kalsada, nakita ko ang isang bahay na naiiba. Hindi siya kabilang sa itinerary ng tour, pero naroon siya. Nakatayo, tahimik lang, at tila nakamasid sa lahat ng dumadaan. Napansin kong may kakaibang bigat sa paligid. Habang papalapit kami, Boss Pao, tila mas lumalamig ang simoy ng hangin kahit tirik ang araw. May mga bakas ng bulok sa pader. At ang mga bintana ay puro sirang kapis. Ngunit ang pinaka nakakakilabot ay ang pakiramdam na may mga matang nakatingin mula sa dilim ng loob. Kinagabihan, Boss Pao, hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako mapakali. Bumalik ako mag-isa sa lugar na iyon gamit ang motorsiklo. Walang ilaw sa kalsada at tanging ilaw ng buwan ang nagbigay ng liwanag. Habang papalapit ako sa bahay, naramdaman ko ang biglaang pagbabago ng hangin. Mula sa mainit at maalinsangan, bigla itong naging malamig. Parang may nagbuhos ng yelo sa aking batok. Pagdating ko sa harap, narinig ko ang tunog ng kulog kahit wala namang bagyo. Malinaw ang langit, walang ulap, pero ang paligid ng bahay, Boss Pao, ay tila balot ng dumadagundong na alon ng hangin. Sa bawat kulog, tila may mga aninong dumadaan sa mga bintana. Sa bawat kislap ng kidlat, Boss Pao, nakikita ko ang iba't ibang figura. May isang lalaking nakagapos, isang batang umiiyak, at isang babae na may nakatali sa leeg. Hindi ko alam kung imahinasyon lang ba ito o totoo, pero malinaw ang mga anyo nila. Naglakad ako papalapit at doon ko narinig, Boss Pao,
ang mga boses. Mahina iyon sa una, parang bulong lang sa hangin. Pero habang tumatagal, dumadami sila. Mga iyak, mga daing, mga sigaw ng mga taong nagmamakaawa. Ang paligid ay nag-echo ng mga tinig na iyon. Parang pader ng simbahan na puno ng panalangin. Pero ang mga panalangin dito ay walang kaligtasan. At bigla na lang, Boss Pao, naramdaman ko ang isang matinding bigat sa dibdib. Para bang may nakapatong na hindi ko makita. Pinipigilan akong huminga. Nang tumingin ako sa bintana sa taas, may nakita akong isang babaeng nakatayo. Maputla iyon at walang mata. At nakatingin diretso sa akin. Pero ang pinakakinatatakutan ko ay ang nakita kong gumagalaw ang kanyang bibig kahit walang lumalabas na salita. Ang mga sigaw at iyak sa paligid ay tila lahat nagmumula sa kanya. Tumakbo ako pabalik ng motorsiklo. Ngunit sa bawat pag-apak ko ng gas, parang hindi ako umaalis sa kalsada. Paulit-ulit ang daan. Paulit-ulit ang mga poste. Paulit-ulit ang parehong puno. Nang sumilip ako sa side mirror, doon ko nakita ang mas nakakatakot, Boss Pao. Nakasakay siya sa likod ko. Yakap ang aking balikat. Malamig, mabigat, at kahit anong bilis ko, ay hindi siya nawawala. Pagdating ko sa mismong plaza ng Silay, saka lang siya nawala. At bigla akong nakaramdam ng hangin na bumalik sa normal. Pawis na pawis ako, Boss Pao. Nanginginig at halos hindi na makahinga. Nang ikwento ko ito sa isang lokal na matanda, tumango lang siya at sinabing hindi ako ang una. Marami raw nang nagdaan sa balay dako ang nakaranas ng ganito. Mga nawawala sa kalsada, mga biglang hindi makagalaw, at mga nakakakita ng mga kaluluwang nananatili roon. Hanggang ngayon, Boss Pao, hindi pa rin ito bukas sa publiko. At kahit mga lokal, iniiwasan nila ang pagdaan sa lugar lalo na kapag gabi. Kaya ngayong naririnig ninyo ang kwento ko, tandaan ninyo, hindi lahat ng lumang bahay ay para sa ating mga mata. May mga pintuan na mas mabuting huwag ng pasukin. At may mga sigaw na mas mabuting huwag ng pakinggan.